Minsang bida sa telebisyon, ngayoy bida sa kalsada. Ito ang kwento ng isang artistang hindi natakot harapin ang hamon ng buhay. Kilalanin natin si Lester Liansang. Bago pa man sumikat sina Coco Martin at Jericho Rosales, isa siya sa mga batang aktor na pinapanood natin noon sa TV at pelikula. Ipinanganak si Lester Liansang noong March 1985 sa isang panayam. Muling binalikan ang buhay ni Lester bilang child actor na nakasama sa mga pelikula tulad ng pagganap niya bilang Ding sa Darna, Ang Pagbabalik noong 1994. Nakilala siya bilang child actor sa pelikulang Saranggola noong 1999 kung saan nanalo siya ng Best Child Performer sa Metro Manila Film Festival. Isa rin siya sa naging bahagi ng iconic show na Ang TV noong 90s. Lumabas din siya sa ilang teleserye gaya ng Pangako Sa'yo at sa mga police-themed shows ng ABS-CBN. Pero gaya ng maraming child stars, unti-unting nawala sa limelight si Lester. Unti-unti rin nabawasan ang mga proyektong dumarating sa kanya. Sa kabila ng pagiging mahusay, hindi na rin siya nabigyan ng malaking roles sa kanyang pagtanda. Lumabas siya sa FPJ's Ang Probinsyano bilang pulis na kasama ni Cardo Dalisay o Coco Martin. Pero bago ito, mula sa pagiging role niya bilang bata sa mga pelikula, nang magbinata, dumating si Lester sa awkward stage ng kanyang showbiz career. Sinabi niya na mula noong nag-mature na ang kanyang itsura, nagbago ang kanyang karera. Kaya nag-aalanganin siya na dahilan kaya naglaylo siya ng konti. Dagdag pa niya na ang rules niya bilang adik ay hindi pwedeng ilagay bilang tatay. Kaya nag-struggle ng kaunti ang kanyang showbiz career. Nagtatagdasan ang bumalik si Lester sa showbiz noong nakaraang taon sa isang TV project sa ibang stasyon. Pero nagsara ito at isa siya sa natanggal sa programa. Dito na nagsimulang na-depress si Lester. Feeling niya na wala siyang silbi, walang kwenta at walang ginagawa. Pero sa kabila nito, hindi naman daw umabot sa puntong magpakamatay. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, napilitang huminto ang maraming TV productions, kabilang na ang trabaho ni Lester. Dito na pumasok ang isang desisyong hindi ikinahiyan ni Lester, ang maging delivery rider. Sa isang panayam, sinabi ni Lester na wala siyang permanenteng trabaho kaya't pinasok niya ang pagiging rider para makatulong sa pamilya at matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ginamit niya ang kanyang motor, nag-deliver ng pagkain at packages sa gitna ng lockdown. Hindi niya ito kailanman ikinahiya. Sa halip, proud siya na marangal ang kanyang trabaho. Walang masama sa pagiging rider. Trabaho yan, kaysa naman wala kang ginagawa at umaasa lang. Anya. Layo ng pagsisipag ni Lester na matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagbebenta online at pagde-delivery rider. Dumiskarte din siya sa pagbebenta ng helmet at mga motorcycle accessories. Ang kwento ni Lester ay kwento ng katatagan at dignidad. Mula artista hanggang delivery rider, hindi niya hinahayaang lamunin siya ng kahirapan o ng panghuhusga ng iba. At kung sakaling bumalik siya sa showbiz, paniguradong mas marami ang hahanga sa kanya. Hindi lang bilang aktor, kundi bilang isang tunay na tao na may malasakit at determinasyon. Para sa inyong reaksyon, mag-comment lang sa baba at mag-subscribe na rin sa ating channel para mas marami pa kayong mapapanood na video kagaya nito. Maraming salamat po.